Hello everyone, magandang araw sa ating lahat. So, nanggaling tayo sa mahabang bakasyon. So, what I will be discussing now is the results and discussion part. Ito kasing results and discussion part, kada research kasi, iba-iba yung results and discussion. Kaya ang hirap niyang explain ko. So, ang gagawin ko lang, ibigay ko lang yung mga elements o ano ba dapat yung mga nilalaman ng results and discussion part. Pero ang gusto kong matandaan ninyo guys is that yung results and discussion ay iba-iba yan sa kada research. Siyempre, iba yung, halimbawa, research mo tungkol sa mga katutubo, IPs. Magkaiba naman yan kung ang research mo ay tungkol sa mga kababaihan ng sektor ng agrikultura. So, it's different. So, halimbawa, ang research mo naman about sa uh, case study. Iba naman syempre yung results mo doon sa nag-aaral about doon sa tricycle, yung sa presyo ng tricycle, ano? So, iba-iba yan. But what I want you to see here, itong isang study na to, itong isang study na ipapakita ko sa inyo ay ipinapublish ko siya. Ipinapublish ko ngayon. So, accepted naman na siya pero meron pa rin mga revision. So, syempre, yun yung mga ipapakita ko sa inyo, yung mga accepted na research naman na. So, for the results in the section, so this section presents the data or findings of your research. It answers the research questions objectively. Yun yung mahalaga yung makita doon, ano? Masagot nyo yung research questions objectively without personal interpretation. So sa results part kasi, ito lang yung sinasagot mo lang muna yung mga research question. So the first one, organize the presentation of findings. Arrange the results based on your research questions, hypothesis, or themes. So yung themes for qualitative research kasi yan. Use headings or subheadings to guide the reader. So, for example, ano ba yung headings na yan? Mamaya pagpapakita ko ng example. So, basically, headings na yan. Yung research kasi nakakalito eh. So, kung maglalagay ka ng heading, mas malilinawan kami kung anong part na ba yung titignan namin. So, kung halimbawa, yan naman ay quantitative, use of tables, figures, and charts, present numerical data, frequencies, percentage, means, standard deviation. So, pwede kayo magdagdag ng tables, graphs for clarity. And tandaan, pag maglalagay kayo ng tables and graphs, label all visuals properly. Kung table 1 yan, nakalagay dyan ay frequency of app usage. Pero ang nakalagay about sa mobile, number of hours in on use of mobiles. Nako, yung reader mo maguguluhan. Yung reader mo, mako-confuse kung ano muna ba yung pinag-uusapan. Ano? So, textual explanation, provide a concise summary or description of the data show. So, wag nyo na isting mabuti kung ano ba yung nandun sa mismong table or graph. Yung key highlights na lang. Marunong naman kami magtingin ng table. Marunong naman kami magbasa ng table. Yung key highlights na lang doon. Kung ano ba, kung ano yung highest and lowest. And kung ano yung pinaka ginagamit at hindi pinaka ginagamit. Ganun lang yung mga concise summary lang talaga. Focus on what was found, not why it happened. Kasi ang pinapakita mo nga sa amin, results nga eh, with the word result. Ano yung naging resulta ng study? And ito yung ginagawa kasi ng iba, niadagdag na nila yung interpretation doon sa results. Kaso kasi personally, mas gusto ko kasi magkahiwalay yung results and yung discussion. Kasi pagka magkahiwalay yung results and discussion, mas malilinawan ka na, ay, ito yung results, ito yung discussion. Ngayon kasi, yung in discussion, yun yung merong interpretation. Ngayon, ito yung issue sa results and discussion part. Nagdedepende kasi yan kung ano yung format ng university, kung anong format nung pagsasabitan mo ng journal, or kung anong format nung sinabi ng prof mo. Kung results magkasama at saka yung discussion, o magkahiwalay yung results and discussion. Okay? Linaw?
So ito yung example ano, example. So ito yung naging study ko about sa kung ano nangyari sa mga kababaihan na nandun sa agricultural sector during the pandemic. So what happened is five prevailing themes that emerged during an interview with rural women. Life before the pandemic, ano nangyari, ano yung buhay nila before the pandemic, ano yung economic struggles nila, health challenges and mortality, nagkaroon din ng inadequate government support, and the resilience of rural women. So dito, nag-characterize na din ako ng local of the study. Pero minsan kasi local of the study, nakalagay talaga yan dun sa methodology. So, like before the pandemic, ito lang ginawa ko. So, basically, ito yung sinasabi na general overview, summary. Dito ko nilagay. So, ang nangyari is all of the respondents were economically unstable kahit na bago pa yung pandemic, na lahat sila sinasabi na mahirap na yung buhay, pero kahit mahirap, they felt contented and blessed because they have jobs. Meron silang trabaho. Moreover, they were able to buy necessities and send their children to school. So their husband's alcohol habit continues despite the pandemic. So, ibig sabihin, nanginginom pa rin daw yung asawa nila kahit na pandemic na. So ito, sinasabi, mahirap ang buhay, pero kahit ganun, okay lang dahil meron namang trabaho, basta masipag ka. Something like that. Yung mga anak ay nagtatrabaho sa Maynila, something like that. May madaming mga utang, pero nakakaraos. So basically, ang pinapresent ko lang dito ay, ayun, pero sa tingin ko, hindi nawawala kahit mayroong pandemic, ay yung vision ng asawa na shot-shot. So basically, ang gusto ko maipakita lang sa inyo dito, in the results part, pinapakita mo lang talaga yung resulta ng study. Yan. Napakita ko lang dito yung pan. Sa economic struggle, nagkaroon ulit ng summary, ano? Ito yung pinaka-summary ko at dahil ng pandemic, government imposed lockdowns, community quarantine measures allowed local government units. So basically, expanded the burden on average monthly income of 2,050 pesos. So ito, pinapakita ko lang dito sa part na to, talaga yung pinaka-overview. Ito yung pinaka-summary ko. Tapos dito, in-explain ko na yung mga sinabi nila, mga verbal, yun yung mga verbal lang, yung sinabi lang nila yan. Health challenges and mortality, nag-summarize ulit muna ako, sinummarize ko dito, tapos dito, yung mga statement ng mga respondents ko. Kasi this is purely qualitative, ano? This is qualitative study. So, ito na yung nangyari, ano? Part, inadequate government support. So, ang nangyari, under the SAP, in-explain ko mo lang muna dito yung SAP, kung ano nangyari dyan. So, they also mentioned that they were unable to access the support provided due to the palakasan system. So, meron kasi mga palakasan system daw. Eh, sinasummarize ko lang dyan. Kasi ito na yung nagkaroon na ng mga sagot-sagot. Kasi dito, sinabi kong community pantry. Ano ba yung community pantry? In-explain ko dito para at least nilagyan ko na ng mga sources para at least maintindihan din ng reader ko ano ba yung community pantry. Kasi for example, dito sa taas na to, dito sa prior, alam naman na siguro natin pagka sinabi natin na health challenges eh. So alam naman na siguro natin yung health challenges na yan. So ang health challenges nila, merong mental and physical. Nagigets naman na siguro natin yon. Pero dito, pag sinabi kong community pantry, pag sinabi kong SAP, Social Amelioration Program, ano ba yon? Ano yung ESP na yon? Ano yung Emergency Subsidy Program na yan? Ano ba yung Social Amelioration Program na yan? So basically, dito, in-explain ko na siya para at least naiintindihan na nung reader ko kung ano ba yung pinagsasabi ko. Kasi yun yung mga sinabi ng mga yung statements ng mga respondents ko. So dito, the resiliency of rural women. So basically, the respondents believe that someone needs a diskarte to survive. Ayan, ito yung mga kailangan nila. Okay. So natapos na ako sa results ko. Naipakita ko na yung results ko. Ngayon, dito na tayo sa discussion. So sa discussion,
ini-interpret natin yung results, connecting them to the research questions, theoretical framework, and related literature. Ano ibig sabihin nun? Basically, ang ibig sabihin nun, pinapalalim mo na yung resulta mo. Paano mo siya pinapalalim? Kinoconnect mo siya doon sa framework at kinoconnect mo siya doon sa related literature. Ano ibig sabihin pag kinonect sa related literature? Ano ba yung sinasabi ng literature? Na binabakapan ba yung study mo o hindi binabakapan? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung study mo ba ay kaparehas yung doon sa mga resulta ng ibang study o yung study mo ay different doon sa resulta ng other studies. So ano yung mga elements na kailangan natin dyan? Elements, interpretation of findings, explain what the results mean, discuss patterns, trends, or anomalies in your data, link to your research question or a hypothesis, comparison with the related literature. Ito talaga kasi lagi kong ginagamit, ano? Support your interpretation by comparing results with previous studies or theories. This is sabi ko, mention whether your findings confirm, contrast, or expand existing knowledge. So, ibig sabihin ba yung study mo ay kaparehas ng other study o kakaiba nung other studies? Yun yung pinaka difference. So, ngayon, explanation of unexpected results. So, discuss surprising findings or contradictions, implication of the study, explain the practical, theoretical, or social implications of your findings, and the limitations. So, dito briefly discuss the constraints in your studies like small sample size, time limits, location. Ito kasi sa limitation, dapat to nandun sa methodology. Pero dito sa discussion part, mas pinapalali, parang inuulit mo lang, nire-reiterate mo lang na despite this results and despite this analysis, we just want to reiterate that some of the discussions are not generalizable because of these constraints, some such as small sample size, um, location, or yung during your interview ay sobrang hirap makipag-interact. So ngayon, yun yung tandaan na natin, ha. Kailangan nating interpret, tingnan natin yung ano yung ibig sabihin ng resulta. Kailangan nating i-link. Ito yung talagang pinakamahalaga. Link to research question and related literature. Kasi yun yung tinatawag na triangulation of data. Ito na yung tinatawag na data triangulation. Na ibig sabihin, may data ka, yun yung isang tusok, yung related literature, yun yung isang tusok, tapos yung isang tusok, kung paano mong in-explain yung iyong results. Nag-con ba siya? Nag-parehas ba siya? O nag-differ doon sa existing knowledge or existing research? So ito yung mga naging discussion ko. Dito sa discussion naman kasi na to, dapat to mas maganda meron pa rin siya mga headings. Halimbawa, life before pandemic, nandito life before pandemic. Kaso nga lang kasi sa discussion dun yung format ng pinagsabitan kong journal, dapat ay dire-diretso lang yung discussion. So dito, pinapakita dito na sabi ng mga respondents ko, sobrang hirap daw nila kahit noong before pandemic. Ano ba sabi ng literature? Sabi ng literature na 76.3 of the extremely poor and 60.7 of the moderately poor are in the agricultural sector. Poverty in rural areas not solely caused by low agricultural productivity, but also by the lack of non-farming employment opportunities. So, aside from that, many rural farmers works as kasama. So, farming is based on percentage of the harvest. So, basically, makikita natin dito sa part na to na kahit na yung literature, sumasangayon siya na kahit before pandemic, sobrang hirap na ng mga tao doon sa agricultural sector, in the rural sector. So ngayon, ano ba sinasabi din? According to PSA, sinasabi na population poverty incidence was 18.1%.
equating approximately 19.99 million Filipinos living below the poverty line. Question, paano ba natin matatawag na yung isang tao is living below the poverty line? Kailangan ay ang monthly income mo is 12,030 and below per month sa family of 5. So kung family of 4 kayo at 12,030, you are not considered in the form of poverty line. Question, magkano ba kinikita ng mga tao? 2,030 pesos lang yung average income ng mga naging respondents ko. So, technically, they are living below the poverty line. So, despite financial difficulties, a study revealed that families generally report high levels of happiness. Ano ba yung sinasabi doon sa data ko? Kahit mahirap, masaya, kasi sama-sama. Kasi nga, merong study na nagsasabi na sumasang-ayon doon sa study ko na kahit yung mga low-income families, high level of happiness. Diba? So, yun nakikita na natin dito. So, ngayon, dito naman, the economic strain did not prevent households from spending on non-essential items. Ano yung mga non-essential items? Like alcohol, tobacco. So, ibig sabihin, andyan pa rin yung, di ba sabi, kahit na kahit na pandemic, ang hindi nawala ay yung shot-shot. Patuloy na yung umiinom sila. So makikita natin dito, doon sa study, na yes, sinasangayon na siya ng data na kahit pandemic, talagang patuloy yung pagtaas ng mga non-essential items. Okay? So another significant issue, yung economic incapacity. So ano ba yung sinasabi tungkol dyan? Ito na naman yon. So regarding the crime rate naman, makikita natin dito, overall increase in crime lawlessness during the pandemic. So tumaas dahil dun sa incidents of theft, mga pagnanakaw. Diba? Yun yung mga yung titignan natin ano, kung ano yung mga mga context. Doon naman sa context naman ng mga namatay, ito 3 million yung namatay. Sa Nueva Ecija, 36,000 yung nagkaroon ng recoveries. Doon sa mismong Likab, 543 yung confirmed cases and 35 yung mga namatay. So, ibig sabihin, yun yung mga data no sa RT-PCR, ibig sabihin totoo na may mga namatay doon sa kanilang lugar. So, aside from that, marami daw ng mga nagkaanak. So, ngayon, teenage pregnancy emerged as another concern during the pandemic. Ibig sabihin, sinasangayunan na naman ng literature yung data na nakuha ko. So, ito yung mga tinatawagan natin na data triangulation. So, ayan. Ngayon naman, kung titignan naman natin dito sa diskarte, amid this hardship, Filipinos demonstrated resilience through diskarte. So, anong ginawa nila? Found creative ways to sustain their businesses, which found creative ways to sustain their businesses. O during the pandemic yan. Kung titignan yung sources ko, during pandemic. However, women face disproportionate challenges experiencing discrimination in physical integrity, access to financial resources, and civil liberties. So, kung titignan natin, trabaho ng trabaho yung mga babae, pero women and girls perform over 75% of unpaid care in domestic work. Trabaho sila ng trabaho, pero yung trabaho nila is hindi talaga nababayaran. Kasi nga, it is domestic work. Yun siya sabi. So kung titignan natin, the findings of this study highlight the multifaceted impact of the COVID-19 pandemic on rural communities, particularly in Licao. So the economic downturn, disruptions in education, healthcare access, teenage pregnancy, and gender inequalities underscore the vulnerabilities experience. Dito ko na sinasummarize yung mga naging results ko. Sinummarize ko dito in one paragraph yung mga naging findings nung naging discussion ko. So dito sa conclusion and recommendation, basically sa conclusion, with the word conclusion, nagko-conclude ka. Pinapakita mo dito yung pinaka um, key findings of your study. Key findings. Ano ba yung pinaka lumabas? And doon sa minsan, pagkakasama din ng key findings is yung recommendations. Sa recommendations kasi, ang ginagawa ko kasi lagi dyan, tatlo. Recommendation doon sa study,
recommendation dun sa policy na pwedeng ma-recommend na policy, and the recommendation para dun sa community. So, pero dito kasi, ang ginawa ko is puro policy. Puro policy ginawa ko dito. Pero pwede pa ako magdagdag dito sana ng letter E. Pwede ako magdagdag ng letter E dito. Yung policy na yung regarding naman sa recommendation sa aking um recommendation sa aking study. Okay? So basically, ang pinakalalabas lang dito, sinagot mo and magkakaroon ka ng konting analysis doon sa iyong conclusion. Kung titignan mo yan, no? Kung titignan mo yan dito, is nag-summarize lang ako dyan. So, their stories reflect not only immediate, ito na yung analysis ko, but also their enduring capacity to adapt through discarte. These women remain hopeful despite the chaos, showing an unwavering commitment to family, community, and survival. So this study emphasizes the resilience of rural women, revealing the transformative impact of the pandemic on their lives and communities. So the struggle of these women highlights systemic gaps, including the inadequacies of government response, particularly in terms of and equitable aid and distribution support for education and livelihood. So yan na yung naging analysis. 'Di ba? Nagkaroon ka muna dito ng summary, tapos dun sa dulo, nilagyan mo ng analysis noong mismong results mo. Kasi ang ginagawa ko dito, yung conclusion, nagta-type muna ulit ako ng panibago. Nagko-control N ako, nagko-control N akong ganyan, tapos nagta-type ako dito ng panibago nang hindi ko binabasa yung mismo kong gawa. Kasi pag binabasa ko yung mismo kong gawa, parang kinaka-copy paste ko lang. Pero pagka nagko-control N akong ganyan, nakakapag-type ako. Pero wag niyo masyadong problemahin yan kasi gagawin natin after this, gagawa na tayo ng research using artificial intelligence. Assisted. Ano to, mali. We will make a study assisted by artificial intelligence. So mabilis lang yung naging discussion natin dito guys. So with that, I hope you learned something about the results and discussion. And ganun lang. Ganun ang mga discarding ginagawa ko sa paggawa ng results and discussion. So with that, thank you and see you in the next video. Goodbye.